meron tayong tinatawag na Class A, Class B, and Class C fire extinguisher. Ito yung iisang fire extinguisher na pinagsama lang. Okay? Kasi pwede siyang magamit anytime. Hindi mo na kailangan na humanap pa ng Class B sa Class C na fire. Kasi nandun na sa iisa. Ito, katulad nito. Okay. Good morning. This is the type of the fire extinguisher. They are the A, B, and C. There are the classification of the fire. Example, the A is their paper, wood, pwede sa papel, lahat ng pwedeng nagiging abo. The letter A, this ay the keyword. Pagka sinabi nating A, abo. Pagka B, boiling. Pagka C, kuryente. Ibig sabihin, electrical to. Electrical yan. Electrical current. Ito yung mga electrical wire, ganyan. Pwede mo itong gamitin yung A, B, and C. Tatlong klase ito. Tatlong klase. Pwede mo siyang gamitin sa tatlong klase. Pag sinabi nating A, ayan, nandyan yung wood. Sa B naman, nandyan yung liquid, grease, oil. Sa C naman, nandyan yung electrical current. Ayan. Paano bang i-operate? Ino-operate siya, hold upright and remove safety pin, stand back and aim nozzles of fire, squeeze and lever of the side to side. Ibig sabihin yan, pagka bubuksan mo to, tatanggalin mo ito. Tatanggalin mo muna ito. Tapos yung pin niya, ito yung mismong pin niya. Pag natanggal mo daw ito, tatanggalin mo muna to. Ito yung pin niya. Hatakin mo to. Pag nahatak mo ito, i-squeeze mo na to. I-squeeze mo na tong nozzle niya. Yan lang yan. Ito naman yung uri ng Class K fire. Itong Class K kasi, ginagamit to sa kusina. Di ba? Yung mga cooking oil natin. Yan, ginagamit sa kusina yan. Yung mga oil pot, yan. Yung mga mantika ng baboy, ayan. Yan yung ginagamit yan, yung Class A, Class K fire. Pag Class D naman, ito yung nakikita nyo na yan sa larawan, yan. Class D fire yan. Ibig sabihin, sa metal yan. Kasi sa metal, kasi pag binuhusan mo ng tubig, sasabog. Kaya ginagamitan siya ng Class D fire. Kasi pang metal lang siya.